Brother Noe, ano ang pag-unawa mo ngayon? Ano tinuturo ng mga Pentecostal o yung mga iba pang born-again Christians tungkol sa Eucharist? Bishop Tid, magandang hapon po. At sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon sa inyong lahat. Bishop, alam mo, ang turo namin tungkol sa Eucharistia, ang aming official doctrine is symbolic lang. Hindi talaga totoong katawan ni Kristo, simbolo lang. So, para itong tanda, simbolo. Simbolo lang. Kahit na pari inaalay sa pastor o sa pari, it remains symbolic. Then pangalawa, ang Eucharistia dapat hindi siya everyday, kailangan siya once a month lang. Okay. Sa amin. So, kaya ang aming practice once a month. Ang aming pero ang tawag sa amin symbolic once a month, pero hindi kami sumang-ayon, Bishop, sa term na Eucharist. Ang itinanggap namin Lord's Supper lang. Lord's Supper. So hindi kami sumang-ayon sa Eucharist kasi yung Eucharist bali Thanksgiving or para kaming magiging sound Catholic kami, di ba? So hindi namin yon sinunod yung term na ginamit sa Katoliko. Parang mag-iba kami ng term. So Lord's Supper once a month. And then pagkatapos, kami po ay naniniwala na ang totoo talagang Panginoon na ma-partake natin yung nakaupo sa kanan ng Ama. So yun rin ang aking ipinangaral. Pero alam niyo, Bishop, at sa ating mga tagapakinig is, ang una kong realisasyon na kung ang mamaya na namin mapasa amin si Jesus pagdating niya, kailan namin mapasa amin ang kaniyang katawan at dugo na nagbibigay buhay? So, posible, mamatay na lang kami, hindi namin matanggap ang totoong katawan at dugo ni Kristo. So, sa makatuwidi, ayon sa paniwala ninyo noon, o paniwala mo noon, na matatanggap lang si Kristo, tunay na katawan at dugo, pag dumating na siya sa Last Judgment. Sa Last Judgment. So, kung yun ang basihan, buti na lang kung makaabot kaming buhay physical sa Last Judgment. Doon ako nagbago yung iniisip-isip ko, Bishop, yung nakasulat sa John chapter 6 verse 53 to 56. Pinagnilayan ko yun, yung sinabi ni Jesus na, "For my body is a true food, and my blood is a true drink. Okay. He who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up in the last days." Paano ako makasiguro na maabutan ako ni Jesus sa kaniyang pangalawang pagparito para matanggap ko siya? So doon ako na pinagnilayan ang aral sa Katoliko. Kasi ngayon, ang katawan ni Kristo nagiging buhay sa pamagitan ng Sacrament of the Eucharist. Kasi kung maghintay pa kami sa pangalawang pagparito, Bishop, paano ako makasiguro? Baka mamatay ako 5 years from now. Tama nga. Paano ako makasure sa aking eternal life na hinintay ko pa man ang kanyang pangalawang pagparito? Then, ang kinain ko symbolic. So, paano ako magkaroon ng real life sa symbolic food? Yun. So, actually, Bishop, malaking struggle ko sa point na yan. Nangaral ako ng real life, pero ang aming pinapartik symbolic. How can this symbolic food can give us the real life? Kasi symbolic ang kinakain mo eh. Oo. Parang halimbawa, merong placard o signboard na merong litrato ng hotdog. Di ba? Kung kakainin mo yun, hindi ka naman mabubusog, di ba? Hindi ka bubuhayin nun, baka mamatay ka pa nun eh. Sign yun ng hotdog. It symbolizes the hotdog, pero hindi yun ang hotdog. Ang ganda ang ganda ng pagkakaisip mo yun. Actually, yun, during that time, Bishop, parang magiging emotional ako mag-isip pa, paano ako magkaroon ng real life na we are eating the symbolic food? Parang yung sinasabi mong, yung hotdog dyan sa tarpaulin na kinakain mo. Hindi man yung totoong hotdog. Kailangan hanapin mo yung totoo kasi parang ano lang yun siya, it symbolizes yung sarap sa hotdog, mga ganyan, no? So doon ko na Bishop, ang pagninilay. Pero nakita ko ito na talagang it was really the movement of the Holy Spirit. Kasi bakit pumasok yung sa aking isip mga bagay na yan? Tama. Wala na akong nabasang wala man nag-istorya sa akin. Na biglang pumasok, paano ko matanggap ang real life sa symbolic food na kinakain ko?
At saka, ang dami namang katulad mo. People in good faith. Hindi nila naiisip yung tanong na yun, ano? Hindi talaga, Bishop. So, yung nakita ko yan din, pag sabi ni Jesus na, my body is a true food, naisip ko rin yung aming doktrina na symbol. Kasi, sabi ni Jesus, this is my body. Na-memorize ko nga yung mga verse, Bishop, sa kanyang mga niya, sa Matthew 26, verse 26, sabi niya, this is my body. Mark chapter 14, verse 22, sabi ni Jesus, this is my body. Then Luke chapter 22, verse 19, sabi niya, this is my body. Then ngayon, ang doktrina ko, Bishop, this is the symbol of His body. Hindi man siya it's sound biblical. Yun. Lalo na, madalas, hindi ba, yung mga Pentecostal, so iba mga fundamentalists, sabi nila, kung ano sinasabi, yun tama nga naman, hindi naman gano'n na sinabi. Din, inisip ko matagal, Bishop, sa ating mga tagapakinig, matagal kong iniisip na, kailan kaya nasabi ni Jesus, this is the symbol of my body? Kaya sa aming doktrina, symbol Then, alam mo, Bishop, during that time, hindi kami magpatalo sa Katoliko pag magdebate kami. Symbol yun. Bakit ipilit mo? Magpagalit-galit kami. Paano pa kayo nag-i-insist? I-insist namin na, symbol yun kasi wala dito si Jesus, nandoon sa langit. Magpagalit-galit kami. So, kahit na magsabi yung isang Katoliko, hindi, Brad, kasi si Jesus mismo nagsabi, this is my body, bakit hindi ka maniwala? Pag maipit kami, Bishop, lulusot kami. Bakit yung mamamiri ninyo, maghanap kami ng ibang topic kasi. Ayun. Nagipit ka man sa argumento, lalo na pag ang Katoliko, Bishop, ulit-ulitin niya ang verse. Wag mo na kayong maghanap ng ibang verse. Sabi ni Jesus, this is my body. Linawin na natin yan. Pag ganyan ang Katoliko magsalita, Bishop, aalis talaga kami. Kasi magipit man kami dyan. Kailan sinabi ni Jesus sa New Testament, this is the symbol of my body? Wala man. Di ba? So, talagang ako, kahit na ako nagbabasa ng Biblia, darating ako sa punto na makornir ako. So, punta ako sa purgatorio. Sabi ko, may purgatorio naman kayo. Parang kayong parang squid tactics, Lusutan ko kayo kasi kung hindi ko kayo lusutan, ginipit mo ako And then, memorize mo yung mga verse na si Jesus ang nagsabi, this is my body. Mahirapan man ako. So, takbo ako doon sa ibang topic para makalusot ako. Pag susundan mo ako, mawala na yung, yung gusto mong ipatibay na katotohanan. Mawala na kasi, habol-habol ka naman sa akin. Pag mahabol mo naman ako, hanap mo na iba. Pero pinakamahirap yun, Bishop, actually. Ang pinakamahirap, sa aming usapan noon sa aking mga classmate, pinakamahirap na salita ni Jesus na it really support the doctrine of the Catholic Church about the Eucharist na true body and true blood. Yung sa John chapter 6 verse 53, this is my body and my body is true food. Mahirap yun talaga. Pero yung nag-aral pa kami sa Bible School, hinanapan namin yun ng lusot. Mag-usap-usap kami. Like po sa kung harap natin Katoliko, anong lusot natin? So, ang lusot natin kasi wala naman. During that time, ang lusot namin, Bishop, sa ating mga tagapakinig na, natural, magsabi si Jesus, my body is a true food kasi nandyan siya. Ngayon, wala na siya, nandoon na siya sa langit. Ganyan kami lusot. Pero, alam mo, Bishop, kahit na dumating ako sa punto na pinag-aralan ko paano lulusot, nakonsensya talaga ako kasi biblical man talaga ang sinasabi. Bakit hindi ako maniwala sa sabi ni Jesus, this is my body? Bakit maghanap ako ng lusot? Dumating sa aking punto na ako na lang mag-isa na, bakit hanapan ko ng lusot? Bakit hindi ko tanggapin? Oy, napakaganda nun. Dumating ka sa point of honesty. Bakit maghanap ako ng lusot? Bakit maghanap ako ng palusot? Bakit hindi ko na lang, yes Lord, I believe your word. That's it. Parang si Peter, You have the words of eternal life. Parang si Peter. Kasi dumating ako sa punto nandiyan, Bishop, na sabi ko na, bakit hanapan ko ng lusot? Then pag-aralan namin, word by word, hanapan namin ng lusot. Bakit hindi mo na lang tanggapin para tapos? Para matuwa rin si Jesus. Baka si Jesus magsabi yan, anong klase mga taong to? Araw-araw nagbasa sa Biblia, hindi man maniwala sa aking sinasabi, di ba? Araw-araw ka nagbasa sa Biblia, pero maghanap ka ng lusot na hindi mo paniwalaan yung sinabi na this is my body. Bakit
mga tao, doon dumating ako dyan. Eh, paano? Nung naniwala ka na, dumating ka sa puntong yan, sinasabi mo ba yun sa mga kapwa-pastor mo noon? Sinasabi ko, yung nag-struggle ako, pero tumulong din sila sa akin na ma-disprove. Pero habang mag-suggest sila ng mga argument, mas lalong bumigat ang aking conviction na totoo talaga, Bishop. At saka, yung tanong ako sa aking mga classmate, doon ako nag-umpisa na punta-punta ako sa mga simbahang Katoliko. Then makita ko doon, Bishop, na napakabigat sa hulinis sa altar. Kasi mapansin ko yung mga ibon na biglang papasok sa simbahan ng mga Katoliko, magpalipad-lipad din. Then doon sila palipad-lipad malapit sa kung saan na ang tabernakulo. Yun napansin ko. So doon ako parang nakita na, Lord, we still feel your presence in our church, but in the Catholic Church, the presence is very deep. Kasi pati ang mga ibon, parang nadama nila ang presensya ng Panginoon na wala silang hinto sa papasok, balik sa mga simbahang Katoliko, lalo na sa mga katedral. Madama mo palagi ang presensya ng mga maliit na mga ibon. At saka, Bishop, na remember ko yung sinabi ni King David sa Psalm chapter 84, verse 1 to 8, sabi ni King David na, even the little birds are coming near to your altar, and the gurion are making their nest in front of your tabernacle. Mm-hmm. Kahit ng maliit na mga ibon, gusto silang magpalapit doon sa tabernakulo. Kasi pati sila, na-feel nila ang presensya sa Panginoon. Mm-hmm. Natanong ko, Bishop, may panahon natanong ako mga year 2004 na, bakit sa aming mga simbahan, mayroon akong tinatag ng mga simbahan, bakit wala talagang ibon na pumapasok? Talaga? Wala. Oh, parang takot sila papasok sa mga simbahan na itinatag namin. Hindi ko lang narinig yan. Pati pala mga ibon, nababasahan mo ng mensahe. Kasi sabi ko, bakit ang aking tatay, na tayo sila ng simbahan. Alam mo, Bishop, ang mga itinayo ng simbahan sa aking tatay, hanggang ngayon nandyan pa. Nandyan pa. Na yung sila mismo ang nag-ano sa mga kahoy, nandyan pa. Daan-daanan namin kung mapunta kami madaan kami, bisitahin namin ang pastor, kahit Katoliko na kami. Sabihan namin, alam mo, pastor, punta si tatay, sabi, gusto lang namin masulyapan itong mga simbahan na itinayo namin. Ang pastor naman, mabait. Talaga? Pero sabihan namin na, ngunit ngayon, dito na kami sa Katoliko, hindi namin inaway. Daanan namin yung mga simbahan, pero mapansin namin, hindi naman kami parang hindi komportable ang mga ibon pumapasok doon. Talaga? Pati ibon, ha? Yes. Kaya nadama ko yan, at saka habang pinagnilayan ko yan, bigla lang lumabas ang luha sa aking mga mata, na ma-feel ko na sa aking pagninilay na even the Catholic Church is the church absolutely pattern in the temple of King Solomon. Na kahit ang mga ibon are very comfortable to draw near to the altar of the Lord. You are watching ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us, so say.